Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Ilang linggo na pong umuusad ang impeachment trial ni Sara Duterte dyan po sa Senado. Kung iisa-isahin natin yung dahilan kung bakit dapat ma-convict si Sara Duterte, kulang po ang isang araw. Dito lang tayo sa recent statement o sa recent narrative na pinapalabas ng kampo ni Sara Duterte. Kinakailangan daw po ang confidential funds, take note ha, kailangan daw po ang confidential funds para matiyak ang safety ng pangalawang pangulo sa kanyang mga community engagement, sa kanyang mga travel sa iba't ibang parte ng Pilipinas at sa ibang bansa. Very problematic po yung claims na yan ng kampo ni Sara Duterte. Unang-una, meron na pong VPSPG. Yan po yung grupo ng mga security personnel na inatasan na magbantay sa Pangulo. So bakit kailangan mo pa ng confidential funds para i-secure para sa kaligtasan ng pangalawang pangulo kung meron na pong nag-i-exist na security? Doble-doble na yan. Di ba? Talagang ginatasan ninyo yung pondo. May pondo na yan eh. Tapos, kukurot pa kayo dun sa confidential funds para matiyak lang yung safety ng ating presidente. Huy! Sobra na yan. O, tingnan mo ngayon. 2024. Nagsimula pong tumigil yung confidential funds ni Sara Duterte. 2024. Bakit ngayon? Nakakapag-travel naman siya kung saan niya gusto. Nakakapunta siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yun nga lang, madalas nga lang sa ibang bansa. Nang walang confidential funds. Sino gumagastos ngayon? Kaya naman pala eh. Napanatili nyo naman pala yung security ng ating pangalawang pangulo. Until now, safe naman siya. Nang walang confidential funds. Winaldas nyo kasi yung confidential funds. Sinusubukan ninyong i-justify yung mali ninyong paggamit sa confidential funds. Yung mga dating Vice President, meron bang confidential funds? Meron bang sandamukal, hundreds ng mga security personnel? Si Leni Robredo, nakita mo ba? Na ganyan karami yung security? Na 400 plus yung security? Si Leni Robredo, gumamit ba ng confidential funds para matiyak yung kanyang safety? Tanging si Sara Duterte lang. Tanging siya lang. Okay, malinaw na malinaw. Sinabi ng Commission on Audit, hindi naging tama ang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President, ganoon din po ng Department of Education. Let us move on. Sara Duterte, makinig ka. Isaoli mo yung winaldas na pondo. Yan po yung utos ng Commission on Audit. Ginastos nyo ang confidential funds nang hindi tama. Ginatasan ninyo ang kaban ng bayan. Now, isaoli nyo yung perang kinuha ninyo. Now, moving forward, dapat kang ma-convict sa impeachment trial para hindi na pamarisan. Kasi perpetual disqualification po yung kasama ng conviction sa impeachment case. Ibig sabihin, hindi ka na dapat humawak ng kahit na anumang posisyon sa gobyerno. Dahil kapag nabigyan ka na naman ng chance, gagawin mo na naman yan. Lilimasin na naman po ang pondo ng taong bayan at hindi dapat mangyari yan. Hindi deserve ng mga Pilipino na maya-maya ninanakawan ng mga korap na opisyal gaya po nitong si Sara Duterte. Ito pa ha, pansinin nyo ha. Kakaiba rin itong si Sara, tingnan mo yung narrative nila, no? Ngayon, pinupuna nila itong impeachment court. Iba na, hindi na yung kampo ng prosecution ha. Yung grupo nila Kapuna, nila Kong Jervin Luisto, hindi na. Pinupuna na nila ngayon yung impeachment court. Yung Senado. Nagbe-bend the law daw. Kung ako kay Chis Escudero, hindi ako papayag na ina-undermine ng isang Sara Duterte yung impeachment court. Siya ang presiding officer dyan eh. Kasi hindi pwedeng hayaan na lang natin si Sara Duterte. Number one, siya po ang respondent. Tapos ang pinapakalit niyang narrative, binibend the law. Ibig sabihin, labag sa batas yung mga ginagawa dyan sa impeachment court. Tama ba yun? Kung ikaw si Chis Escudero, kung ikaw isang senador, isa ka sa mga senator judges, tama ba yun? Nasasabihin ng respondent, hindi naman kayo patas dyan eh. Binabago nyo nga yung batas eh. Binibend nyo nga yung law eh. Anong ibig sabihin yan? Sa ganyang narrative, sinisiraan po ni Sara Duterte ang reputasyon ng Senado, ng impeachment court. Para, kung ma-convict man siya, masasabi niya, sabi ko sa inyo eh, bias talaga yun, nag-bend the law eh. Therefore, ma-justify niya, hindi totoo yung mga kasalanan na ibinabato sa akin, hindi totoo na winaldas ko yung confidential funds. Kaya ako na-convict.
Dahil binend the law ng senator judges o ng impeachment court. Yung existing laws, mga batas dyan. Yan ang gusto niya sabihin. Kasi from the very beginning daw, simula daw sa House of Representatives, nagkaroon na raw po ng pagbe-bend the law. Binali na raw po yung batas. Kasi ito daw po ay political persecution. Yan lagi sinasabi nila, no? Political persecution ito. Ito ay atake sa aming mga Duterte. Kasi kami ay kritiko ng gobyerno. Kritiko kami ni Marcos. Kaya kami ngayon pinoprosecute. Kaya kami ngayon nililitis. Naku po, kwento lang po yan ng mga dilis. Paano political persecution yan? Kung political persecution yan, hindi lang kayo. Lahat kayo. O kinukulong na kayo. Lahat kayo inuusig na kayo. Pero, pili lang kayo. Si Marcoleta, paano naging political persecution yung kay Marcoleta? Siya mismo umamin eh. Ito sa mga dilis sa isa-isahin natin na paano naging political persecution yan. Marcoleta, critical sa government. Bakit siya nakakulong? Umamin siya na tumatanggap siya ng donasyon na malinaw, bawal siyang tumanggap ng kahit na anuman pong donasyon. Dahil siya po ay incumbent congressman. Siya po ay representative ng party list during that time. Paano naging political persecution dyan? Malinaw po yung krimen. Si Mike Defensor. Tignan mo yung kalukuhan ni Mike Defensor. Napakarami. Paano naging political persecution yan? Yung bahay antutan niya lang eh. Napakarami pang iba. Paano naging political persecution yan? Si Jinggoy Estrada. Political persecution pa rin ba yan? Pang ilang beses siya nang nakulong yan. Di ba? Nakakatawa nila kung i-insist siya pa rin ang political persecution kay Jinggoy Estrada. Pang ilang beses na siya nakulong. 3 beses na po. And puro issue ng korupsyon. Nagtataka pa kayo ngayon? At sasabihin ninyo political persecution dahil critical si Jinggoy Estrada? Number 1, hindi nga masyadong critical si Jinggoy Estrada Subtle lang yan Light lang yung mga banat niyan. Bakit nakakulong? Kung political persecution yan. O si Alan Peter Cayetano, bakit malaya? Sobrang critical nga yan Bakit malaya siya ngayon? Kung political persecution yan, edi dapat inuna na si Mama. Si Pia Cayetano, dapat inuna na rin yung mga yan. Kung political persecution yan. Nagkakataon lang. Ito ang mahirap tanggapin. Nagkakataon, pare-parehas kayong mga magkakakampi, may problema sa inyo. May mga, ang term nga nila dyan, may mga multo kayo. May mga sarili kayong multo. For example, sige, Loren Legarda. Baka naman i-insist ninyo, yung kay Loren Legarda, political persecution din yan. Dahil si Loren Legarda ay parte ng minority. Paano naging political persecution yan? Sige, si Lito Atienza, Congressman Lito Atienza, isa po yung DDS. Duterte supporter po yan. Pero siya yung nagbulgar kay Loren Legarda. So anong ibig sabihin nyo? Inutusan pa ni Marcos si Lito Atienza na siraan si Loren Legarda? Ganun ba yun? No. Kasi yan yung mga ebidensya Nakuha yung prangkisa ni Boy Solar. Ni Solar Boy, kung ano man tawag ni Leandro Leviste. Nakuha niya yung prangkisa. Ginatasan yung prangkisa mula sa gobyerno. Kumita po sila ng bilyones. Nasaan yung electricity na pinangako nila? Naging ghost electricity. Common sense Paano makukuha ng 21-year-old that time 21 lang yan. 21 anyos lang. Fresh graduate Makukuha niya yung prangkisa mula sa gobyerno without the help of Loren Legarda? Naglulukuhan na kayo dyan. Self-made multi-billionaire daw ang 21-year-old. Paano? Paano naging billionaire yan? Kung wala sa tulong ng mga magulang niya. Kung wala si Levice at si Loren Legarda. Diba? Now, palalabasin ninyo na political persecution yan? Titigan ninyo kung sino yung mga taong involved. May kanya-kanya silang mga kasalanan at inuusig sila ng batas. Hinahabol sila ng batas. Huwag nyo lahat ibintang yan kay Pangulong Bongbong Marcos dahil yung mga tao na yan, may sarili silang mga kasalanan at dapat po silang managot. Hindi political persecution yan. Anyway, panahon ni Digong, sige, kung malakas ka, absuelto ka. Kung kaaway ka, tataniman ka ng kung ano-anong ebidensya. Ililink ka sa droga. Yan lagi ang ginagawa nila. Walang due process, ikukulong ka. Walang due process panahon ni Digong yan. Itong mga tao na ito, during the time of Digong, nagpakasasa. Naging bilyonaryo pa nga yung mga yan Nagsiyaman pa yan. Ngayon, panahon na ni PBBM, bawal na.
Hindi na sila namamayagpag. So anong ginagawa nila ngayon? Napakatindi yung criticism sa administrasyon. Pula dito, pula doon. Kasi nagbabayad utang sila. Pinayaman sila ni Tatay Diggs eh. Gusto nyo ba yan? Yung mga dinis, proud na proud pa, pinagmamalaki pa. May kasalanan yung mga kinakampihan ninyo, kaya sila inuusig, kaya sila nakakulong. Anyway, saray kayo, nabobola kayo eh. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, of course. Baka di pa po kayo naka-subscribe, subscribe na rin po kayo. Of course, yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I will see you in the next video. Paalam po. Bye-bye.